ninyo ang kapangyarihan. Ako, sabi ko nga sa inyo, napapaos, napatungan ang ulo, okay? May bounty ang ulo ko, but I'm still here. Isang beses ang tayo mabuhay sa mundong ito. Siguraduhin ko na ang buhay ko ay hindi nyo makakalimutan dahil nilabanan natin ang isang mga buwaka ng inang Aradeta, Romualdez, Coting ng Norte. At ikwento nyo yan sa inyong mga palanggang mga anak na may isang babae na hinarang ang sibat, ang mga demonyong mga polboronic. Hindi biro ang tinatahak natin landas, mga palangga. Pinili ko ba to? No. Ito ay dala ng silakbo ng aking damdamin dahil sa buwaka ng inang pang-aapi sa inyo, sa atin lahat. Laban tayo ng laban, proud to be Filipino. Ipinagtatanggol natin ang ating bayan wherever we go. Magagaling ang Pilipino, magagaling ang mga buwaka ng inang senador, kongresista, demonyong Kuting, Lisa, lahat mga inayupak na mangawat ng ating pera, mga palangga. So dahil hindi sinunod ni Duterte ang utos ni Lisa through Bersamin, na dating chief of staff, natanggalin o disqualify si Leni Robredo, ito po ang higanti niya sa taong bayan. Higanti niya sa mga Duterte na gagamitin ang lahat ng kapangyarihan para what? Durugin not only the Dutertes but tayong lahat. Kasi kung gusto ni Lisa talaga, galit, kasi galit na galit siya kay Duterte. Duterte is subudoy, maharlika. Ganun pa siya, di ba? Ang buwaka ng inaakala mo magaling kang manamit na kuritot, bugyot ka. Tignan mo yung mukha mo, kahit gamitan ka ng ginto, burak ka pa rin, Lisa. Dahil bawat nilalamon mo, kahit pinanghuhugas mo sa kipay mo ngayon, ay galing sa nakaw sa bayan. Bawat nananalaytay ng dugo sa pamilya mo, Lisa, ay galing sa pera ko, pera ng OFW, pera ng taxpayers. Kaya ikaw, jutang ginina ka, wala kang pwedeng ipagmalaki sa mundong ito. Dahil ikaw ay sugo ng ulupong, sugo ka ni Satanas. At dapat ka nang mawakasan. Dahil ikaw ang punot dulo ng kahirapan, ng kababuyan, ng pulburon sa Pilipinas, dahil ikaw mismong asawa ay inaalaw mong maging judictus benedictus ang asawa mong pulboronic, imbis na awatin mo, kahit na pinarehab-rehab mo pa yan, pero dahil hanap na ng katawan ni Kuting, kaya sinusuplayan mo ang kanyang bisyo sa ngalan ng iyong what? Ambisyon na maging one day isang maging powerful at maging mayaman. Mayaman sa what? Galing sa pangdorobo. Kaya oras, okay, na dumating ang panahon, ang buhay ay una-unahan lang. At nauna kang matsugi sa amin, ipapagawa kita ng magandang regalo sa huling sandali ng iyong pagkaahas sa mundong ito. Hinayupa ka. Dahil hindi siya pinagbigyan na magiging DA si Kuting dahil nga bangag eh. Sinabi na ni Duterte, hindi pinagbigyan na i-disqualify si Leni, naghihiganti siya ngayon. Nakita niyo naman yung video doon sa send-off doon sa Vietnam, di ba? Nung kay Sara na iniwasan niya si Sara. At sino kang jutang gininas ka? Sino kang giatay ka? Wala kang kapangyarihan, butod ka. Wala kang kapangyarihan hinayupak, sumausaw ka lang. Diba? Kahit sa kabila ng ang Kuting, chinuchok-chak na iba. Dahil sukang-suka na siya sa giti mo, sa kipay mo, dahil mabagnot ka. Makyo. Pero nagstay ka sa ngalan ng power. Dahil nga under desire si Kuting at nagpa-jombag-jombag lang. Ito po ang idinudulot ngayon sa ating kahirapan sa taong bayan. Imagine nyo mga palangga, gigipitin ang lahat ng mga pulis sa Davao na ma-associate kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, at sa lahat ng mga nag-speech doon, Glechong, Rodriguez. Diba? Spider-Woman, yung bilatsa niya, amoy burak. Paghihiganti po ito. At bawat paghihiganti ni Lisa ay bawat paghihiganti ni Lisa Smugs sa mga Duterte ay hindi si Duterte ang sinasaktan niya, kundi ang Pilipino.
Dahil ang perang ginagamit na ipangbabayad sa mga Facebook page, sa mga trolls, sa mga media, at sa lahat ng mga kasabwat nila ay galing sa atin, galing sa pera ng bayan. Mga palangga. Ngayon, okay, another to, buti naalala ko, DSWD, particularly, at sa mga iba pang ahensya ng gobyerno, noong nag-kick off rally sila mga palangga, okay, gigipitin din. Paano gigipitin? Tignan ko lang ang message sa akin ng taga DSWD. Alright? Okay. Anong sabi sa atin? Anong sabi sa akin palangga? Kami message kagabi. Shit. Okay, sorry. Makita, ang dami kasing message. Ang ginawa ng DSWD at iba pang pamunuan ng ahensya ng gobyerno, okay? Ito na. Sasabi sa akin, Miss Maharlika, kawawa po kami dito mga taga-DSWD. Pinahihingi po ng PMS yung mga attendants na kung sino ang pumunta doon sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Naaalarma na po at natatakot po yung mga empleyado na hindi umattend kasi may gagawin pong ganti sa kanila ang gobyerno. Ma'am, natatakot na po kami dito. Okay? So, mga palangga, imagine nyo. At sabi nito ng ating puting ahas, Miss Maharlika, pakisabi na rin po sa inyong mga viewers na may darating na isang malaking rally o pangyayari na pamumunuan, okay, ng DILG ngayong February laban dito sa anti-drugs na ito. Kunyari, para ito sa mga Duterte. See, these messages, itong mga mensaheng ito, ay hindi lamang sa isang puting ahas, kundi sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na ginigipit ng gobyernong ito, DSWD, PNP, lahat kayo dyan na hindi umattend, mga kababayan na hindi umattend, ay mayroong naka-anbang sa kanilang parusa, itatapon sa ibang lugar, which is malayo sa kanilang tirahan, malalayo sa kanilang pamilya, or tatanggalin, o ano pa. Diba, sinabi ko po sa inyo itong mga expose na ito bago pa yung kick-off rally na yan. Iba Angel, thank you. God bless you palangga. O Angel. Dennis Ives, thank you. So, ito ang ginagawa ni utos lahat ni Lisa. Si Lisa lahat ang mastermind ng pangahayop sa atin mga kababayan. Yung hindi umattend doon dahil may mga personal kayo, family event kayo, hindi kayo pumunta o kasi ayaw nyo at against your will. Tapos ngayon kayo gigipitin. Kumilos na kayo mga sir, mga kababayan, we have to speak up. What? Kung may one Davao, one Philippines. Okay? Isang boses tayo. Ang kalaban natin, konti lang. We are 115 million Filipinos or so. Ang kalaban natin, wala pang 200,000. Maaring wala pang 100,000. Ang kalaban ng Pilipino ay iilan lamang dyan sa Kongreso, katulad ni Tambaloslos et al., si Lisa, si Kuting, si Sandro, lahat ng mga nakapaligid sa kanila, yung mga asungot nila dati, na in-appoint nila as undersecretary, yung mga katulong nila, mga yaya nila dati, yung mga nagbubukangkang dyan sa PCSO, sila ang kalaban natin. Mas marami ang boses ng Pilipino. It just so happened na hawak nila ang kapangyarihan ngayon. But we are the most powerful. Our voice in this world, ang mas powerful, mga kababayan. You know what? Bakit ako galit? Itong pang-aapi sa DSWD, sa mga ahensya ng gobyerno dahil hindi kayo nakapunta. You know, nagre-request ang PMS na magpakita ng ebidensya ng attendance kung nadodoon kayo dahil may nakahandang parusa para sa kanila, ilayo sa kanilang mapamilya. When I say ilayo, let's say for example, you are based in Manila, itatapon ka sa Davao o itatapon ka sa bundok ng Tralala. See that? Ito po ang nangyayari ngayon. Kailangan natin magdasal. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tandaan nyo yung kasabihan na yan. Di ba? Nasa inyong mga kamay, dyan sa Pilipinas, ang pangbabalaw